Naramdaman ni Ara ang hapdi ng sikat ng araw sa kanyang balat, kasabay ng pamilyar na amoy ng alikabok at usok ng sasakyan. Isang ordinaryong araw sa pagtitinda ng banana Q, at ang init ng Maynila ay tila niyayakap siya ng mahigpit. Walang pinagkaiba sa libu-libong araw na binalikat niya mag-isa. "Mama, may bibili po," masiglang sigaw ni Miguel, ang bunso niyang lalaki, habang tinuturo ang papalapit na tricycle. Ngumiti si Ara. Ang mga anak niya. Sila ang dahilan ng bawat pawis na bumuhos mula sa kanya, ng bawat pagod na kanyang naramdaman. Isabela, si Bella, ang panganay, ay tahimik na nagbabasa sa ilalim ng payong, habang si Catalina, si Kathy, ay abala sa pagguhit sa isang lumang notebook. Tatlong buhay na bunga ng isang gabing sinubukan niyang kalimutan. Ilang sandali pa, naramdaman ni Ara ang kakaibang kaba. Isang uri ng pangamba na matagal na niyang hindi naramdaman. Tumingin siya sa paligid. Ang mga tao ay nagmamadali, ang mga sasakyan ay nagbubusina. Wala namang kakaiba. Pero bakit tila bumibigat ang kanyang dibdib? Isang biglang ingay ang pumunit sa katahimikan. Isang sigaw. Malakas. "Tulungan niyo po ako. Ang anak ko." Napalingon si Ara. Nanggilalas ang kanyang mata. Si Bella. Nakita niya si Bella na tinatangay ng isang lalaki, papalayo mula sa kanilang pwesto. Tumindig ang lahat ng balahibo niya. Ang dibdib niya ay tila pinipiga. "Bella," sigaw niya, tumakbo ng mabilis na parang hangin. Nawalan siya ng pakialam sa mga paninda, sa mga tao. Ang tanging nakikita niya ay ang papalayo nilang anak. Humabol siya, kahit nanghihina ang kanyang tuhod. Ang lalaki ay mabilis. Ang hininga ni Ara ay kinapos na. Napansin niya ang isang lalaki na lumabas mula sa isang sasakyan na nakaparada malapit sa kanila, agad na humabol din sa suspect. Matangkad, malapad ang likod. Parang pamilyar ang tindig. Hindi na nag-isip si Ara. Ang tanging nasa isip niya ay ang anak niya. Nagpatuloy ang habulan. Narinig niya ang tawag ng lalaki sa suspect, ang kanyang matigas at nagmamadaling tinig. Nagulat si Ara nang makita niyang naabutan ng lalaki ang suspect. Nagkaroon ng suntukan. Nabuwal ang suspect at agad na binuhat ni Gabriel si Bella. Nang makalapit si Ara, nakita niya si Bella sa bisig ng lalaking sumaklolo. Ang lalaki ay may pamilyar na amoy, isang amoy na matagal na niyang sinubukang burahin sa alaala. Hinimok ni Ara ang kanyang sarili na huwag tumingin sa mukha nito. Niyakap niya si Bella ng mahigpit, naramdaman ang bilis ng pintig ng puso ng kanyang anak. Salamat po," bulong niya, hindi tumitingin sa lalaki. Ang kanyang kamay ay nanginginig. "Okay lang kayo, ma'am?" tanong ng lalaki. Nagtaas ng tingin si Ara. Dahan-dahan. Kinikilabutan siya sa maaring makita. Nagkatama ang kanilang mga mata. Isang malamig na hampas ng hangin ang dumaloy sa kanyang katawan. Tila huminto ang mundo. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Ang tanging nakita niya ay ang mga mata nito. Mga matang matagal na niyang pinilit kalimutan. Mga matang nagdulot sa kanya ng matinding kaligayahan at ng di masukat na sakit. Si Gabriel. Gab. Ang mga mata ni Gab ay nagtataka, unti-unting lumalawak habang tinititigan siya. Ang mga kilay niya ay bahagyang nakakunot, tila sinusuri ang mukha niya, naghahanap ng pamilyar na bakas. Ang bibig niya ay bahagyang bumukas. "Ara," bulong niya. Hindi tanong. Isang pagkilala. Isang pamilyar na tinig na nagpabalik sa lahat ng alaalang inilibing niya ng malalim. Narinig ni Ara ang sarili niyang pintig ng puso, malakas na parang tambol. Ang lahat ng takot na inipon niya sa loob ng 4 na taon ay tila sabay-sabay na sumabog sa kanyang dibdib. Hindi ito maaring mangyari. Hindi na. Niyakap niya si Bella ng mas mahigpit. Ang maliit na bata sa kanyang bisig ay hindi pa nakakabawi sa takot. "Mama, sino po siya?" tanong ni Bella, nakatingin kay Gab. Ang inosenteng tanong ay tila milyong karayom na tumusok sa puso ni Ara. Hindi kumukurap si Gab. Ang tingin niya ay lumipat mula kay Ara patungo kay Bella. Ang kanyang mga mata ay nanunuri, nagtataka. May kakaibang kislap sa mga mata niya. Ang hangin ay tila bumigat. Ang katahimikan ay nakakabingi. Naiwan si Gabriel na nakatayo, tulala, habang pinagmamasdan ang mabilis na paglayo ni Ara at ng dalawang bata.
Hindi niya narinig ang busina ng mga sasakyan o ang tawagan ng mga tao sa paligid. Ang tanging umalingaw-ngaw sa isip niya ay ang pangalan ni Ara at ang inosenteng tanong ng bata, "Mama, sino po siya?" Si Ara. Ang babaeng matagal na niyang hinanap, ang babaeng bigla na lang naglaho sa buhay niya, ay naroon, sa gitna ng Maynila, may kasamang 3 bata. At isa sa mga batang iyon, ang batang iniligtas niya, ay may mga matang tila kopya ng kanya. Ilang sandali siyang nakatulala bago siya nakakilos. Nagmamadali siyang sumakay sa kotse, agad na inutusan ang driver na hanapin ang tricycle na sinakyan ni Ara. Pero sa traffic ng Maynila, parang bula silang nawala. Naramdaman ni Gab ang isang kakaibang kirot sa dibdib. Hindi ito galit, hindi rin pagkadismaya. Higit pa doon. Ito ay isang uri ng pananabik at pagtataka na matagal nang nakalimutan. Ara. Ang pangalang iyon ay nagdala sa kanya pabalik sa nakaraan, sa malaking bakuran ng kanilang mansyon sa Batangas. Naalala niya ang araw na una niyang nakita si Ara. Isang simpleng dalaga, nakasuot ng uniforme ng kasambahay, malalim ang iniisip habang naglilinis ng mga halaman. Hindi siya nakapagtago sa paghanga. Naalala niya ang kanyang ngiti, ang kanyang tinig na mahinhin. Hindi siya ang tipong babae na karaniwan niyang nakakasalamuha sa mga high society gathering. May kakaiba sa kanya, isang tahimik na lakas at misteryo na umakit kay Gab. Kahit abala siya sa pag-aaral at sa mga obligasyon sa pamilya, lagi siyang naghahanap ng pagkakataong makausap si Ara. Gusto niyang malaman ang kanyang pangarap, ang kanyang mga pinagdadaanan. Nalaman niyang scholar siya, nagtatrabaho para makatapos. Higit lalong lumalim ang paghanga niya. Naalala niya ang mga lihim na pag-uusap nila sa hardin, ang mga tinginan na puno ng kahulugan. Ang mga gabing nagpapalitan sila ng kwento sa ilalim ng buwan nang walang nakakaalam. Hanggang sa dumating ang gabing iyon. Ang gabing hindi niya lubos maalala, puno ng kalabuan at pagkakamali. Ang gabing biglang nawala si Ara. Kinabukasan, si Ara ay wala na. Naglaho na lang na parang hindi nag-exist. Ang tanging narinig niya mula sa kanyang ina, si Doña Elena, ay puno ng galit at pagkadismaya. Niloko ka lang ng babaeng iyon, Gabriel. Isang hamak na gold digger. Umalis siya matapos kunin ang perang ibinigay ko para sa diumano'y sakit ng kanyang ina, mariing sabi ni Doña Elena noon. Huwag mo na siyang hanapin pa. Hindi siya karapat-dapat sa atin. Pinaniwalaan niya ang kanyang ina. Sa puso niya ay may kirot, pero ang galit at pagkadismaya ang nanaig. Nagalit siya kay Ara. Nagalit siya sa kanyang sarili. At dahil doon, mas lalo siyang nagpakabusi sa trabaho at sa mga inaasahan sa kanya ng pamilya. Sumunod siya sa lahat ng kagustuhan ng kanyang ina, maging sa pagpapakasal kay Sofia. Pero ngayon ay nakita niya si Ara. At hindi siya nag-iisa. Napakabata pa ng mga bata at magkakamukha sila. At ang batang iniligtas niya, si Bella, may mga mata si Bella na tila salamin ng kanyang sariling mga mata. Agad na dinukot ni Gab ang kanyang cellphone. Kailangan niyang hanapin si Ara. Hindi ito maaring isang pagkakataon lang. Sinubukan niyang tawagan ang lumang numero ni Ara. Naka-off, naghanap siya sa social media, sa mga lumang contacts. Wala. Para siyang multo na nagpakita at mabilis na nagtago. Kinabukasan, hindi mapakali si Gab. Hindi siya makapag-focus sa trabaho. Ang mukha ni Ara at ang mukha ni Bella ang laging bumabalik sa kanyang isip. Gab, may problema ba? Tanong ni Sofia sa telepono. Hindi ka yata nakapag-concentrate sa meeting niyo. Magkita tayo mamaya, may kailangan tayong pag-usapan tungkol sa wedding details. Wala, Sofia. May iniisip lang ako, sagot ni Gab, tinangkang itago ang gulo sa kanyang isip. Magkita na lang tayo mamaya. Ibinaba niya ang tawag. Wedding details. Parang isang malaking pasanin na biglang bumalik sa kanyang balikat. Matagal na niyang tinanggap ang nakatakdang kasal nila ni Sofia, bilang pagtupad sa obligasyon niya sa pamilya. Pero ngayon, matapos makita si Ara, nagulo ang lahat. Napatingin siya sa larawan ni Ara na nakita niya sa isang lumang photo album. Ang kanyang mata ay puno pa rin ng misteryo. May lihim siyang tinatago. At may lihim din si Gab na kailangan niyang tuklasin. Hindi kita hahayaang mawala ulit, Ara, bulong niya sa sarili. Kailangan kong malaman ang totoo.
Agad siyang tumawag ng isang pribadong investigador. Kailangan niya ng sagot mula sa lugar kung saan niya nakita si Ara at ang mga bata. Kailangan niyang alamin ang lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang nililigpit ang natitirang paninda. Ang bawat kilos niya ay may pag-iingat, tila nagbabaka sakaling mawala siya sa paningin ng mundo. Si Gab. Nakita niya ulit si Gab. Ang bangungot na matagal na niyang pinilit kalimutan ay biglang nagpakita, sa pinakamalaking takot niya, sa harap ng kanyang anak. Mama, sino po yung kuya kanina? Bakit po siya nakakatakot tignan? Tanong ni Miguel habang mahigpit na nakakapit sa kanyang palda. Ang inosenteng tanong ay tila tinaga ang kanyang puso. Pinilit ni Ara na ngumiti. Naku, Migs. Si Kuya Gab. Hindi yun nakakatakot. Siguro nagulat lang siya na nakita tayo, pagsisinungaling niya. Paano niya sasabihin sa mga anak niya na ang taong iyon, ang taong nagligtas sa kanila, ay ang ama nila? Ang amang hindi kailanman naging bahagi ng buhay nila? Nang gabing iyon, hindi makatulog si Ara. Ang mukha ni Gab, ang kanyang mga mata na nagtatanong, ang tanong ni Bella, lahat ay bumabagabag sa kanya. Kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang iwasan si Gab sa lahat ng paraan. Ito lang ang tanging paraan para maprotektahan ang mga anak niya sa katotohanang maaaring magwasak sa kanilang mundo. Kinaumagahan, maaga pa ay tumawag na siya kay Liza. Liz, kailangan kong lumipat ng bahay. Ngayon din, bulong niya, halos hindi makahinga. Nakita ko siya. Nakita ko si Gab. Narinig ni Liza ang pagkataranta sa boses niya. Sige, kalma ka. Tulungan kitang humanap ng lilipatan. Pero bakit ba kasi ayaw mong sabihin sa kanya ang totoo? Hindi pwede, Liz. Hindi pa ngayon. Hindi kailanman, sagot ni Ara, nanginginig ang boses. Hindi ko pwedeng ipahamak ang mga anak ko. Hindi ko hahayaang masaktan sila. Ipinagpatuloy niya ang kanyang desisyon. Mabilis niyang tinapos ang kanyang kontrata sa tindahan, binago ang numero ng kanyang telepono, at naghanap ng bagong lilipatan sa mas liblib na lugar. Ang bawat galaw niya ay may kasamang takot, tila may humahabol sa kanyang anino. Habang naglilipat sila ng gamit, nakita ni Ara ang isang lumang litrato. Siya at si Gab, noong gabing iyon. Hindi niya alam kung paano napunta sa kanya ang litratong iyon. Ito ay kuha bago ang gabing nagpabago sa lahat. Napatitig siya. Naalala niya ang tawa ni Gab, ang mga pangako niya, ang pakiramdam ng pagmamahal na sa isang iglap ay naging abo. Ang gabing iyon, matapos nilang mag-usap ni Gab sa hardin, ay bumalik sa isip niya ng buo. Ang mga salitang sinabi niya, ang kanyang mga ngiti. Ang kanyang pag-asa na sana, sa wakas, ay mayroon na rin siyang sariling pamilya. Pero lahat iyon ay nawala nang harapin siya ni Doña Elena kinabukasan. Isang hamak na katulong. Akala mo ba ay papayagan kong sirain mo ang pamilya de Leon? Binayaran na kita para lumayo. Huwag na huwag kang magpapakita sa anak ko. Kung hindi, sisiguraduhin kong pati pamilya mo ay madadamay. Ang mga salitang iyon ay muling umalinggaw sa kanyang isip, kasabay ng nanginginig niyang paghinga. Hindi niya kayang suwayin si Doña Elena. Hindi niya kayang ipahamak ang kanyang pamilya sa probinsya, lalo na ang mga anak niya. Kaya umalis siya. Umalis siya nang walang paalam, dala ang bigat ng lihim at ang sakit ng pagtataksil. Ngayon, 4 na taon na ang lumipas, at muling nagpakita si Gab. Kinabukasan, habang naglalakad siya pauwi mula sa bagong trabaho, naramdaman niya ang malamig na tingin sa kanyang likod. Napalingon siya. May isang kotse na nakaparada sa di kalayuan, at ang lalaking nasa likod ng manibela ay walang iba kundi si Gab. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Agad siyang nagmamadaling lumakad. Nagmamadali. Parang may humahabol sa kanya. Ah! Hintay, narinig niyang tawag ni Gab. Pero hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa pagtakbo, palayo kay Gab, palayo sa nakaraan, palayo sa katotohanang matagal na niyang itinatago. Nagmamadali siyang pumasok sa isang eskinita, umaasang mawawala siya sa paningin ni Gab. Pero nagkamali siya. Ara, mag-usap tayo. Dinig niya ang tinig ni Gab sa likuran. Sa pagmamadali, nabangga niya ang isang tao. Napaatras siya. Bago pa siya makabangon, naramdaman niya ang kamay ni Gab na humawak sa kanyang braso. Bitawan mo ako, sigaw niya, sinubukan ko mawala.
Pero mahigpit ang hawak ni Gab. Hindi. Hindi kita bibitawan hanggat hindi ka nagpapaliwanag. Sa gitna ng pagpupumiglas nila, isang maliit na tinig ang umalingaw-ngaw. Mama! Papa! Napahinto si Ara. Napatigil din si Gab. Ang mga mata niya ay lumaki sa gulat. Si Miguel, kasama si Bella at Kathy, ay nakatayo sa dulo ng eskinita, nakakagaling lang sa paglalaro sa kapitbahay. Nakatingin sila kay Gab, puno ng pagtataka at inosenteng pagtawag. Ang bibig ni Ara ay nanlamig. Natigilan siya. Ang lahat ng pagtatago at pag-iwas ay tila nawala ng saysay. Ang lihim niya ay nasa bingit na ng pagkakabunyag, sa pinakamaling paraan. Napatigil si Gabriel. Ang salitang "ti papa" ay umalingaw sa kanyang tainga, malinaw na malinaw sa gitna ng ingay ng kalye. Ang kamay niya ay otomatikong bumitiw kay Ara. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa nanginginig na mukha ni Ara patungo sa tatlong bata na nakatayo sa di kalayuan. Si Miguel. Ang batang tumawag sa kanya ng "si papa". Naglakad si Ara palayo sa kanya, mabilis na niyakap ang mga bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagmamakaawa. Hindi siya ang papa niyo, narinig ni Gab na bulong ni Ara sa mga bata, habang mahigpit na niyayakap ang mga ito. Ang boses niya ay nanginginig. Lumapit si Gab dahan-dahan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Hindi ito maaring isang pagkakataon lang. Ang mga mata ni Bella, ang buhok ni Miguel, ang pamilyar na hugis ng mukha ni Kathy. Ang lahat ay tila sumisigaw ng isang katotohanan na matagal nang nakatago. Ara, kailangan nating mag-usap, sabi ni Gab, kalmado ngunit may diin. Ano ang ibig sabihin nito? Tumingin si Ara sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at takot. Wala kang kinalaman dito, Gab. Umalis ka na. Wala akong kinalaman? Ara, sino ang mga batang iyan? Tanong ni Gab, ang kanyang tinig ay tumataas na. Hindi niya maintindihan ang pagtanggi ni Ara. Ang mga ebidensya ay nasa harap na niya. Hindi sila sayo. Hindi sila anak mo, sigaw ni Ara, halos maiyak na. Hinila niya ang mga bata, sinubukan silang ilayo kay Gab. Naramdaman ni Gab ang isang matinding suntok sa dibdib. Ang pagtanggi ni Ara ay tila nagpapahiwatig ng isang malalim na kasinungalingan. Pero bakit? Bakit niya itinatago ang mga bata? Ara, please, pakiusap ni Gab, sinubukan siyang habulin. Kailangan kong malaman. Magpaliwanag ka. Pero tumakbo si Ara, kasama ang mga bata, at mabilis na naglaho sa isang eskinita. Naiwan si Gab na nakatayo, tulala, sa gitna ng kalsada. Ang mga mata niya ay napako sa direksyon kung saan naglaho si Ara. Ang mga salita ni Miguel, ang pagtanggi ni Ara, at ang hindi maipaliwanag na pagkakahawig ng mga bata sa kanya, lahat ay tila nagbubuo ng isang malaking palaisipan. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Gab. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang mga larawan niya noong bata pa siya. Pagkatapos, tiningnan niya ang larawan ni Bella na nakuha niya mula sa isang post sa social media ni Liza, ang kaibigan ni Ara. Ang mga mata. Ang ilong. Ang hugis ng labi. Hindi siya maaring magkamali. Si Bella ay kamukhang-kamukha niya noong bata pa siya. At hindi lang si Bella. Naalala niya ang mukha ni Miguel, ang kanyang mga mata na may kislap ng pagiging malikot na tila refleksyon ng kanyang sariling kabataan. At si Kathy, ang bunso, na may mahinhin na ngiti na tila nakuha niya kay Ara. Isang matinding galit ang unti-unting namuo sa kanyang dibdib. Galit dahil sa pagtatago ni Ara. Galit dahil sa mga taon na nawala sa kanya. Galit dahil sa kasinungalingan. Pero kasabay ng galit ay ang isang matinding pananabik. Ang mga bata. Ang mga anak niya. Kinabukasan, maaga pa ay nasa opisina na si Gab. Hindi siya makapag-concentrate sa trabaho. Ang kanyang isip ay abala sa pagbuo ng mga posibleng senaryo. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kailangan niyang kumpirmahin ang kanyang hinala. Agad siyang tumawag sa pribadong investigador na kinontak niya. Kailangan ko ng mas detalyadong impormasyon tungkol kay Araceli Reyes, sabi ni Gab, ang kanyang boses ay matigas at seryoso. Lahat ng koneksyon niya, lalo na ang mga bata. Nasaan siya nakatira? Saan nag-aaral ang mga bata? Kailan sila ipinanganak? Masusunod, sir, sagot ng investigador.
Nag-iisip si Gab. Kung totoo ang hinala niya, bakit itinago ni Ara ang mga bata? Bakit siya umalis noon? Ang mga salita ni Doña Elena na si Ara ay isang gold digger ay muling umalinggaw sa kanyang isip. Pero ngayon, mayroon siyang matinding pagdududa. Hindi ito tugma sa Ara na nakilala niya. Ilang oras ang lumipas. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Hindi mapakali si Gab. Bandang hapon, nakatanggap siya ng email mula sa investigador. Isang attachment. Binuksan niya ang file. Ito ay isang kopya ng birth certificate ni Isabela Reyes. Ang petsa ng kapanganakan ay halos 4 na taon na ang nakalipas. At ang pangalan ng ina, Araceli Reyes. Pero ang mas nagpagulat sa kanya ay ang isang maliit na tala sa ilalim ng pangalan ng ama. Isang blankong linya na may nakasulat na hindi nakilala. Pero sa gilid ng dokumento may isang maliit na sulat kamay. Isang numero. Tiningnan niya ang sarili niyang birth certificate. Ang numero ay halos magkapareho sa birth certificate niya. Ang kanyang hinala ay naging isang matinding katotohanan. Naramdaman ni Araceli ang bawat pintig ng kanyang puso sa kanyang tainga. Ang mga salita ni Miguel, Papa, ay umalingaw-ngaw, isang malakas na paalala ng katotohanang pilit niyang itinatago. Si Gab. Alam na niya. O kung hindi pa man, malapit na. Ang kanyang mundo, na matagal na niyang binuo sa kasinungalingan at pagtatago, ay tila guguho na. Kinabukasan, habang inihahanda niya ang mga anak para sa eskwela, naramdaman niya ang isang matinding kaba. Hindi siya mapakali. Bawat anino, bawat sasakyang dumadaan, ay tila si Gab. Mama, bakit po hindi na tayo nagtitinda ng banana Q? Tanong ni Kathy, ang bunso, habang isinusuot ang kanyang sapatos. Nga po, Mama. Mas masaya po doon, dagdag ni Miguel. Niyakap ni Ara ang mga anak. May bago po tayong trabaho, mga anak. Para mas malaki ang kita ni Mama, para makabili tayo ng mas maraming pagkain at laruan, okay. Pinilit niyang maging masigla, kahit na ang kanyang loob ay nagkakagulo. Nang ihatid niya ang mga bata sa eskwela, mas lalo siyang naging alerto. Ang bawat mukha ay tila si Gab. Ang bawat galaw ay tila may nagbabantay. At doon, sa di kalayuan, nakita niya si Gabriel. Nakatayo sa gilid ng kalsada, nakasandal sa kanyang kotse, nakatingin sa direksyon ng eskwelahan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga bata habang naglalakad sila papasok. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Hindi ito maaring mangyari. Paano niya nalaman ang eskwelahan ng mga bata? Agad niyang hinila ang mga bata, nagmamadali. Mga anak, bilisan niyo. May kailangan pa tayong gawin sa bahay. Pero Mama, bakit po si Kuya Gab nandyan? Tanong ni Bella, ang panganay, habang nakatingin kay Gab. Ang inosenteng tanong ay tila isang balang tumama sa dibdib ni Ara. Wala yun, anak. Tara na, bulong ni Ara, halos kalagkarin na ang mga bata. Narinig niya ang tawag ni Gab. Mag-usap tayo. Pero hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang sa makalayo sila sa paningin ni Gab. Nang makauwi sila, agad niyang kinulong ang sarili sa kwarto. Ang kanyang isip ay bumalik sa 4 na taon na ang nakalipas. Ang araw na huli niyang nakita si Doña Elena. Akala mo ba matatakasan mo ako, Araceli? Ang mga anak mo, ang pamilya mo sa probinsya, lahat sila ay nasa kamay ko. Kung maglakas loob kang magsalita, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang bawat hininga mo. Ang kasal ni Gabriel ay matutuloy at ikaw mananatili kang anino na walang karapatan. Ang mga salitang iyon ay tila apoy na sumusunog sa kanyang kaluluwa. Ang banta ni Doña Elena ay hindi biro. Alam niya ang kapangyarihan ng pamilya De Leon. Alam niya ang kayang gawin ni Doña Elena. Kaya niya bang ipahamak ang mga anak niya para sa isang katotohanang baka hindi naman tanggapin ni Gab? Hindi ko pwedeng ipahamak ang mga anak ko, bulong niya sa sarili habang umiiyak. Kahit masakit, ito ang tama. Kinabukasan, kinausap niya si Liza. Liz, hindi ko na alam ang gagawin ko. Si Gab, hinahanap kami. Nakita niya kami sa eskwela. Ara, hanggang kailan ka magtatago? Hindi ba mas masakit para sa mga bata na hindi nila kilala ang ama nila? Tanong ni Liza, puno ng pag-aalala. Kailangan mong sabihin ang totoo.
Hindi ka mag-isa. Paano kung hindi niya tanggapin? Paano kung kunin niya ang mga bata sa akin? Ang takot ni Ara ay mas malaki kaysa sa anumang pag-asa. Hindi ko kaya, Liz. Hindi ko kayang mawala sila. Pero hindi mo rin kayang magtago habang buhay, Ara. Tingnan mo ang sarili mo. Halos hindi ka na makahinga sa takot. Niyakap ni Liza si Ara. Hindi ka pababayaan ng mga anak mo. At hindi ka pababayaan ni Gab kung mahal ka niya. Pero ang mga salita ni Liza ay hindi sapat para mawala ang takot ni Ara. Sa halip, mas lalo pa siyang naging mapagbantay. Isang hapon, habang naglalakad siya pauwi kasama ang mga bata, napansin niya ang isang itim na kotse na nakaparada sa dulo ng kalye. Hindi ito ang kotse ni Gab. Pero ang babaeng nakaupo sa loob na nakatingin sa kanila ay pamilyar. Si Doña Elena. Nanindig ang balahibo ni Ara. Hindi lang si Gab ang naghahanap sa kanya. Ang multo ng nakaraan ay bumalik at ngayon mas matindi ang banta. At sa gilid ng kalsada, sa tapat ng kanilang bahay, may isang lalaking nakatayo, nakasuot ng itim na jacket at nakasombrero. Nakatingin siya sa kanila. Hindi niya ito kilala. Pero ang kanyang titig ay nakakapanindig balahibo. Tila isang bitag ang unti-unting sumasara sa paligid ni Ara. Nanginginig ang mga kamay ni Gabriel habang tinititigan ang dokumentong hawak niya. Hindi lang ito birth certificate ni Isabela. Ito ay isang medical record mula sa isang pribadong klinika sa Batangas, may petsa ilang linggo matapos ang huling gabi nila ni Ara sa mansyon. Ang nakasaad, initial prenatal checkup. Patient, Araceli Reyes. Confirmed pregnancy. Bumalik sa isip niya ang mga salita ni Doña Elena. Niloko ka lang ng babaeng iyon, Gabriel. Isang hamak na gold digger. Umalis siya matapos kunin ang perang ibinigay ko para sa diumano'y sakit ng kanyang ina. Isang malaking suntok sa dibdib ang naramdaman ni Gab. Hindi. Hindi ito tugma. Kung buntis si Ara, bakit siya aalis? Bakit niya itatago ang mga bata? At bakit sinabi ng kanyang ina na kinuha ni Ara ang pera para sa sakit ng kanyang ina? Gayong ang dokumento ay nagsasabing buntis siya. Ang galit ay unti-unting namuo sa kanyang dibdib, hindi lang kay Ara, kundi sa kanyang sarili. At sa kanyang ina. Agad siyang umalis sa opisina, ang kanyang isip ay puno ng nagkakagulong tanong. Kailangan niyang harapin ang kanyang ina. Ngayon na. Pagdating sa mansyon ng mga De Leon, nakita niya si Doña Elena na nakaupo sa sala, umiinom ng tsaa at nagbabasa ng dyaryo. Ang kanyang tindig ay elegante at kalmado, tulad ng dati. Mama, matigas na tawag ni Gab. Nag-angat ng tingin si Doña Elena, bahagyang nagulat sa tono ng kanyang boses. Oh, Gabriel. Ang aga mo yata umuwi. May problema ba sa opisina? May mas malaki akong problema, Mama, sabi ni Gab, lumapit sa kanya at inilapag ang mga dokumento sa mesa. Ano ito, Mama? Tiningnan ni Doña Elena ang mga papel. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit may bahagyang pagbabago sa kanyang mga mata. Ano ba iyan, Gabriel? Mga lumang papeles ni Ara. Bakit mo pa rin iniisip ang babaeng iyon? Sinabi ko na sa'yo, isa siyang manloloko. Manloloko, tanong ni Gab, tumataas ang boses. Mama, tingnan mo ito. Ito ang medical record niya. Buntis siya nang umalis siya. At ang mga bata, Mama, ang mga bata, kamukha ko sila. Anak ko sila. Napatayo si Doña Elena, ang kanyang mukha ay unti-unting nagbago mula sa pagiging kalmado tungo sa pagiging galit. Gabriel, ano ba ang pinagsasabi mo? Nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Ang babaeng iyan ay walang iba kundi isang oportunista. Ginagamit ka lang niya. Ginagamit? Mama, bakit siya aalis kung ginagamit niya ako? Bakit niya itatago ang mga bata kung ang gusto niya ay pera? Tanong ni Gab, ang kanyang tinig ay puno ng hinanakit. Bakit mo sinabi sa akin na kinuha niya ang pera para sa sakit ng kanyang ina, gayong buntis siya? Naglakad si Doña Elena palapit kay Gab, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya. Gabriel, anak ko, ginawa ko lang ang lahat para sa'yo. Para sa pangalan ng pamilya natin. Ang babaeng iyan ay isang kahihiyan. Hindi siya karapat-dapat sa isang De Leon. Hindi siya karapat-dapat maging ina ng mga apo ko. Kahihiyan.
Mama, sila ang mga anak ko. Ang mga apo mo, sigaw ni Gab, hindi na mapigilan ang kanyang galit. Bakit mo itinago sa akin ang katotohanan? Bakit mo ako niloko? Bakit mo sinabi na umalis siya dahil sa pera? Nagsimulang umiyak si Doña Elena, ngunit ang kanyang mga luha ay tila walang epekto kay Gab. Ginawa ko lang ang tama, Gabriel. Hindi mo naiintindihan. Ang pamilya natin ay may reputasyon. Hindi tayo pwedeng masira ng isang hamak na kasambahay. Ang kasal mo kay Sofia ay nakatakda na. Ito ang magliligtas sa atin. Napailing si Gab. Ang mga salita ng kanyang ina ay tila mga balang tumatama sa kanya. Ang lahat ng kanyang pinaniwalaan sa loob ng 4 na taon ay unti-unting naglalaho. Ang kanyang ina, ang taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos, ay niloko siya. Naalala niya ang mga gabing pilit niyang hinahanap si Ara. Ang mga tawag niya sa telepono na walang sumasagot. Ang mga paghahanap niya sa mga lumang address. At ang bawat pagkakataon na tinanong niya ang kanyang ina tungkol kay Ara, lagi itong nagiging galit at nagpapalit ng usapan. Huwag mo na siyang hanapin, Gabriel. Hindi siya karapat-dapat sa pag-aalala mo. Masama siyang tao. Ang mga salitang iyon ay muling umalinggaw sa kanyang isip. Noon, pinaniwalaan niya ang kanyang ina. Ngayon, nakita niya ang kasinungalingan sa likod ng bawat salita. Hindi ko na kayang maniwala sa iyo, Mama, bulong ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Ang lahat ng sinabi mo sa akin ay kasinungalingan. Tinalikuran niya ang kanyang ina, ang kanyang puso ay puno ng pagkadismaya. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Hindi lang mula sa mga dokumento, kundi mula sa isang taong naroon, isang taong nakasaksi sa lahat. Naalala niya si Manang Linda, ang matandang kasambahay na matagal nang nagtatrabaho sa kanilang pamilya at naging malapit kay Ara. Si Manang Linda ang tanging taong maaaring magbigay sa kanya ng sagot. Kailangan niyang hanapin si Manang Linda. Ngayon na. Hindi mapakali si Gabriel habang minamaneho ang sasakyan. Ang mukha ni Doña Elena, ang kanyang mga kasinungalingan, ang nakabubulag na katotohanan, lahat ay bumabagabag sa kanya. Kailangan niya ng sagot. Kailangan niya ng isang taong magsasalita ng totoo, isang taong walang kinikilingan. Ang tanging pangalan na pumasok sa isip niya ay si Manang Linda. Ang matandang kasambahay na naging bahagi ng kanilang buhay de leon sa loob ng maraming taon. Siya ang tanging taong nakakita sa lahat ng nangyari noong gabing biglang nawala si Ara. Matapos ang halos 1 oras na paghahanap, at sa tulong ng investigador na dati nang nakahanap ng impormasyon, natagpuan ni Gab ang lumang bahay ni Manang Linda sa isang liblib na barangay. Mukhang mahirap ang buhay niya ngayon. Manang Linda, tanong ni Gab nang makita niya ang matandang babae na nakaupo sa harap ng bahay, naglilinis ng gulay. Nag-angat ng tingin si Manang Linda, ang kanyang mga mata ay nanliit sa sikat ng araw. Nang makilala niya si Gab, lumaki ang kanyang mga mata sa gulat. Sir Gabriel, ano po ang ginagawa niyo rito? Manang Linda, kailangan ko po ng tulong niyo, sabi ni Gab, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamakaawa. Kailangan ko pong malaman ang katotohanan. Tungkol kay Ara. Tungkol sa lahat ng nangyari noon. Pinaupo ni Manang Linda si Gab sa isang lumang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Matagal na po akong nagtatago ng lihim, Sir Gabriel. Ang bigat po sa kalooban. Pero nangako ako kay Doña Elena. Mama, tanong ni Gab, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ano po ang ginawa niya? Huminga ng malalim si Manang Linda. Noong gabing umalis si Ara, hindi po siya kusang umalis, Sir Gabriel. Nakita ko po ang lahat. Buntis po siya noon at si Doña Elena po ang nakatuklas. Narinig ko po ang sigawan nila. Galit na galit po si Doña Elena. Nanlamig ang dugo ni Gab. Ano po ang ginawa niya? Pinilit po siya ni Doña Elena na umalis, patuloy ni Manang Linda, ang kanyang boses ay nanginginig. Binigyan po niya ng malaking halaga ng pera si Ara, pero hindi para sa sakit ng ina niya. Para lang po umalis siya at huwag na kayong balikan. Sinabi po ni Doña Elena na kung hindi siya aalis, ipapahamak po niya ang pamilya ni Ara. Takot na takot po si Ara. Umiyak po siya ng umiyak habang lumalabas ng mansyon. Bumalik sa isip ni Gab ang huling pagkakataong nakita niya si Ara. Ang kanyang mga mata na puno ng sakit, ang kanyang pagtakbo palayo.
Akala niya ay dahil galit ito sa kanya. Hindi pala. Dahil sa takot. At ang tungkol sa kasal niyo po kay Ma'am Sofia. Dagdag ni Manang Linda. Si Doña Elena po ang nag-ayos ng lahat. Gusto niya pong makasigurado na malilimutan niyo na si Ara at magpapakasal kayo sa isang pamilyang karespe-respeto. Ang sabi niya, ang isang anak ng De Leon ay hindi pwedeng magkaroon ng anak sa isang katulong. Narinig ni Gab ang lahat ng iyon, ngunit tila may nagbabara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang ina. Ang taong pinagkakatiwalaan niya ng buo. Ang taong nangako na protektahan siya. Niloko siya. Niloko ang lahat. Naalala niya ang kanyang pagtataka noon nang biglang maglaho si Ara. Ang kanyang paghahanap na tila walang sagot. Ang kanyang ina ang sumagot sa lahat. At ang bawat sagot ay kasinungalingan. Isang matinding sakit at puot ang bumalot sa kanya. Puot sa kanyang ina, puot sa kanyang sarili. Ang lahat ng kanyang galit kay Ara, ang kanyang pagkadismaya, ay nawala. Napalitan ng matinding pagsisisi. May isa pa po, Sir Gabriel, sabi ni Manang Linda, ang kanyang boses ay halos pabulong. Noong isang linggo lang, nakita ko si Doña Elena nakausap si Ma'am Sofia sa hardin. Narinig ko po silang nag-uusap tungkol kay Ara at sa mga bata. Parang may pinaplano sila. Nanlaki ang mga mata ni Gab. Hindi lang pala ang kanyang ina ang nasa likod ng lahat. Salamat po, Manang Linda, sabi ni Gab tumayo. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit. Maraming salamat po. Hindi na niya pinansin ang pagod. Mabilis siyang bumalik sa kanyang kotse. Ang kanyang isip ay nagkakagulo. Si Sofia. May kinalaman din si Sofia. Agad niyang tinawagan si Sofia. Sofia, magkita tayo ngayon. Sa Cave Illuster. Kailangan nating mag-usap. Ang tinig ni Gab ay matigas at seryoso. Wala na siyang pakialam sa gulo na maaaring idulot nito. Ang tanging nasa isip niya ay ang katotohanan. At ang mga anak niya. Pagdating sa cave, nakita niya si Sofia na nakaupo sa isang sulok. Ngumiti ito sa kanya, ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Gab, may problema ba? Tanong ni Sofia, ang kanyang boses ay tila may pagtataka. Umupo si Gab sa harap niya, ang kanyang mga mata ay nanunuri. Sofia, alam mo ba ang tungkol sa mga anak ko? Namutla si Sofia. Ang kanyang ngiti ay naglaho. Ang kanyang mga mata ay nag-aalala. Ano ang pinagsasabi mo, Gab? Mga anak. Wala ka namang anak. Huwag kang magsinungaling, Sofia, mariing sabi ni Gab. Nalaman ko na ang lahat. Alam kong alam mo ang tungkol kay Ara. At alam kong may kinalaman ka sa pagtatago ng katotohanan. Biglang tumayo si Sofia, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hindi. Hindi totoo yan. Nagkamali ka, Gab. Niloloko ka lang ng babaeng iyan. Niloloko ako, sabi ni Gab tumayo rin. Kung ganoon, bakit mo ako sinundan? Bakit mo tinutulungan si Mama na itago ang lahat? Ano pa ang ibang alam mo, Sofia? Nagulat si Sofia. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding takot at kawalan ng pag-asa. Wala siyang nasabi. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Araceli. Ang mga mata ni Gab, ang kanyang mukha na puno ng galit at pagkadismaya nang makita niya si Doña Elena sa kotse, lahat ay bumabagabag sa kanya. Alam na ba ni Gab ang lahat? O mayroon pa ring bahagi ng katotohanan na hindi niya alam? Ang paglitaw ni Doña Elena sa kanilang lugar ay nagpakaba sa kanya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Kinabukasan, habang naglalakad siya pauwi mula sa trabaho, nakita niya si Gab na naghihintay sa labas ng kanilang bahay. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Nag-aalangan siyang lumapit. Ara, tawag ni Gab, ang kanyang tinig ay malumanay. Kailangan nating mag-usap. Alam ko na ang lahat. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Ano ang ibig mong sabihin? Alam ko na ang tungkol sa mga bata, Ara. At alam ko na ang ginawa ni Mama, sabi ni Gab, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Patawarin mo ako, Ara. Patawarin mo ako sa lahat. Sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo, sa lahat ng taon na nawala sa atin. Nagsimulang mangilid ang luha sa mga mata ni Ara. Ang mga salita ni Gab ay tila isang balang tumama sa kanyang puso.
Ang sakit na matagal na niyang kinimkim ay unti-unting lumabas. Anong alam mo? Tanong ni Ara, ang kanyang boses ay nanginginig. Alam mo ba kung gaano kasakit ang lahat? Alam mo ba kung gaano kahirap ang mag-isa? Alam mo ba kung gaano ko pinilit kalimutan ang lahat? Alam ko, Ara. At nagsisisi ako, sabi ni Gab, lumapit sa kanya. Niloko ako ni Mama. Pinaniwala niya ako na ikaw ang may kasalanan. Pero nalaman ko na ang totoo. Nalaman ko na pinilit kanyang umalis. Nalaman ko na siya ang nagplano ng lahat. Umiling si Ara. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa'yo, Gab. Matagal na ang lahat. At mayroon ka ng ibang buhay. Mayroon ka ng pinaghandaang kasal. Hindi na mahalaga yun, Ara, mariing sabi ni Gab. Ang mahalaga ay ang mga anak natin. Sila ang pinakamahalaga sa akin ngayon. Gusto kong maging ama sa kanila. Gusto kong maging bahagi ng buhay nila. Gusto kong bumuo ng pamilya kasama kayo. Niyakap ni Gab si Ara, ngunit nanatili siyang matigas. Ang kanyang isip ay puno ng pag-aalinlangan. Kaya ba niyang magtiwala ulit? Matapos ang lahat ng sakit at pagtatago. Hindi ganun kadali, Gab, bulong ni Ara. Maraming nangyari. Maraming nasira. Alam ko, Ara. Pero handa akong ayusin ang lahat, sabi ni Gab. Handa akong gawin ang lahat para sa inyo. Hayaan mo akong patunayan sa'yo. Kinabukasan, nagulat si Ara nang makita si Gab sa labas ng eskwelahan ng mga bata. Hindi siya lumapit. Sa halip, nakita niya si Gab na nakatayo sa di kalayuan, nakamasid sa mga bata habang naglalaro. May dala siyang mga laruan at nakita ni Ara na binigay niya ito sa mga guro na ipinamigay naman sa mga bata. Araw-araw, ganoon ang ginawa ni Gab. Hindi siya lumapit kay Ara o sa mga bata. Sa halip, nagpakita siya ng pagmamalasakit mula sa malayo. Nagpadala siya ng mga prutas at pagkain sa eskwelahan. Nag-donate siya ng mga libro sa library. At tuwing uwian, nakita ni Ara si Gab na nakatayo sa di kalayuan, nakatingin sa mga bata na may ngiti sa kanyang labi. Isang hapon, habang naglalakad sila pa uwi, nakita ni Ara si Gab na kausap si Miguel. Nilapitan niya ang mga ito. Mama, si Kuya Gab po, binigyan po ako ng bagong robot, masayang sabi ni Miguel habang ipinapakita ang laruan. Tumingin si Ara kay Gab. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Gusto ko lang silang makilala, Ara, sabi ni Gab, ang kanyang boses ay malumanay. Hindi ko sila pipilitin. Handa akong maghintay. Naramdaman ni Ara ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Ang pagiging matyaga ni Gab, ang kanyang pagmamalasakit, lahat ay tila nagpapahiwatig ng isang pagbabago. Isang gabi, habang natutulog na ang mga bata, tumawag si Gab. Ara, pwede ba tayong mag-usap ng masinsinan? Sa labas. Sa isang lugar na walang makakarinig sa atin. Nag-alinlangan si Ara, ngunit sa huli ay pumayag siya. Nagkita sila sa isang tahimik na parke. Ara, alam kong mahirap magtiwala ulit, sabi ni Gab, ang kanyang mga mata ay puno ng sincerity. Pero gusto kong malaman mo na seryoso ako. Ang mga anak natin, sila ang buhay ko. At ikaw, Ara, ikaw ang babaeng minahal ko. Hindi ko alam kung paano ko nagawang paniwalaan ang mga kasinungalingan ni Mama. Pero ngayon, handa akong gawin ang lahat para makabawi. Nagsimulang umiyak si Ara. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot ay unti-unting lumabas. Ang sakit, Gab. Ang sakit ng lahat. Ang sakit na nag-iisa ako. Ang sakit na kinailangan kong itago ang mga anak natin. Lumapit si Gab at niyakap si Ara. Patawarin mo ako, Ara. Patawarin mo ako. Hayaan mo akong ayusin ang lahat. Hayaan mo akong maging ama sa mga anak natin. Hayaan mo akong maging pamilya niyo. Sa mga bisig ni Gab, naramdaman ni Ara ang isang kakaibang kapayapaan. Ang init ng kanyang yakap ay tila nagpapawi sa lahat ng sakit. Ngunit sa kabila ng lahat, mayroon pa ring bahagi ng kanyang puso na nag-aalinlangan. Ang kasal ni Gab kay Sofia. Hindi niya ito pwedeng kalimutan. Biglang narinig ni Ara ang isang pamilyar na tinig. Gabriel, anong ginagawa mo rito? At sino ang babaeng iyan? Napalingon si Ara. Nakita niya si Sofia na nakatayo sa di kalayuan, ang kanyang mukha ay puno ng galit at gulat.
Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Gab at Ara, puno ng matinding selos. Nanlalamig ang buong katawan ni Sofia habang nakatayo sa di kalayuan, nakatingin kina Gabriel at Ara na magkayakap sa parke. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ay tila guguho sa isang iglap. Si Ara. Ang babaeng akala niya ay matagal nang nawala. Ang babaeng, ayon kay Doña Elena, ay isang hamak na kasambahay na walang karapat-dapat sa isang delyon. Pero ngayon, naroon siya, sa bisig ni Gab. Gabriel. Anong ginagawa mo rito? At sino ang babaeng iyan? Matigas na tanong ni Sofia, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at selos. Napahiwalay sina Gab at Ara. Tumingin si Gab kay Sofia, ang kanyang mukha ay seryoso. Sofia, hindi ito ang iniisip mo. Hindi ang iniisip ko. Gab, nakikita ko ang lahat. Sino ang babaeng iyan? Bakit kayo magkayakap? Sigaw ni Sofia, hindi na mapigilan ang kanyang emosyon. Lumapit si Gab kay Sofia. Sofia, siya si Ara. At kailangan nating mag-usap. May kailangan kang malaman. Wala akong gustong malaman. Ang tanging alam ko ay ikaw ang mapapangasawa ko. At ang babaeng iyan ay walang karapatan sa'yo, sabi ni Sofia, itinuro si Ara. Napakuyom ang kamao ni Ara. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi ito ang tamang lugar at panahon. Umalis na ako, Gab, bulong ni Ara, tumalikod at naglakad palayo. Hindi niya kayang harapin ang galit ni Sofia. Ara, hintay, tawag ni Gab, ngunit hindi na lumingon si Ara. Hinarap ni Gab si Sofia. Sofia, hindi mo naiintindihan. Si Ara. Wala akong pakialam sa kanya. Ang alam ko, niloloko mo ako, sigaw ni Sofia, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi mo ba ako mahal, Gab? Hindi mo ba ako gustong pakasalan? Sofia, kailangan nating mag-usap ng masinsinan. Hindi dito, sabi ni Gab, sinubukan siyang pakalmahin. Pero tumakbo si Sofia, umiiyak at sumakay sa kanyang kotse. Ang kanyang isip ay puno ng galit, sakit at pagkadismaya. Agad siyang nagmaneho patungo sa mansyon ng mga De Leon. Kailangan niya ng tulong ni Doña Elena. Si Doña Elena lang ang makakaintindi sa kanya. Pagdating sa mansyon, nakita niya si Doña Elena na nakaupo sa hardin. Doña Elena. Nakita ko po sila. Si Gabriel at ang babaeng iyon. Magkayakap po sila, sumbong ni Sofia, halos humihingal. Kailangan po nating gumawa ng paraan. Hindi po pwedeng mangyari ito. Nag-angat ng tingin si Doña Elena, ang kanyang mukha ay seryoso. Sofia, kalma ka. Alam ko na ang tungkol kay Ara. Nalaman na ni Gabriel ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Ano po? Nalaman na niya. Paano? May nakapagsumbong sa kanya. At ngayon, nagagalit siya sa akin, sabi ni Doña Elena, ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Hindi na ganun kadali ang sitwasyon, Sofia. Hindi na natin siya pwedeng basta-basta na lang paalisin. Pero hindi po pwede yan. Paano na ang kasal namin? Paano na ang pamilya De Leon? Paano na ako? Sigaw ni Sofia, ang kanyang boses ay nagiging desperado. Hindi po ako pwedeng mawala si Gab. Hindi po ako pwedeng mawala ng pamilya. Tumingin si Doña Elena kay Sofia. Sofia, kailangan mong maging matalino. Hindi na natin pwedeng gamitin ang lumang paraan. Naramdaman ni Sofia ang isang matinding takot. Ang kanyang buong buhay ay nakasalalay sa kasal na ito. Ang kanyang pamilya ay umaasa sa kanya. Ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling pamilya, ng mga anak, lahat ay nakasalalay kay Gab. Pero paano kung hindi niya ito magawa? Paano kung hindi siya magkaanak? Ang lihim na matagal na niyang itinatago ay biglang bumalik sa kanyang isip. Ang mga salita ng doktor. Ang kanyang kawalan ng kakayahang magkaanak. Ito ang dahilan kung bakit siya desperado. Ito ang dahilan kung bakit niya kailangan si Gab. Ang pamilya De Leon ang tanging pag-asa niya para magkaroon ng perpektong pamilya, kahit na hindi niya kayang magbigay ng sariling anak. Ang kasal kay Gab ay hindi lang tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa kanyang pagkatao, sa kanyang kinabukasan, sa kanyang pangarap na maging isang ganap na babae.
Hindi po ako susuko, Doña Elena, sabi ni Sofia, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, ngunit may bahid ng desperasyon. Hindi po ako papayag na sirain ng babaeng iyan ang lahat ng pinaghirapan ko. Umalis si Sofia sa mansyon, ang kanyang isip ay nagkakagulo. Hindi na niya kayang umasa kay Doña Elena. Kailangan niyang kumilos mag-isa. Kailangan niyang humanap ng paraan para tuluyang mawala si Ara sa buhay ni Gab. Kailangan kong malaman ang kahinaan niya, bulong niya sa sarili. Ang kahinaan ni Ara. At gagamitin ko iyon laban sa kanya. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone. Tinawagan niya ang isang kakilala. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Araceli Reyes. Ang lahat ng galaw niya. Ang lahat ng koneksyon niya. Ang lahat ng lihim niya, sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay matigas at walang emosyon. At lalo na ang tungkol sa mga anak niya. Hindi mapakali si Sofia. Ang galit at desperasyon ay tila apoy na sumusunog sa kanyang kalooban. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang alisin si Ara sa buhay ni Gabriel. Ang kanyang mga tauhan ay nagbigay na ng impormasyon. Alam niya na kung saan nag-aaral ang mga bata at kung ano ang mga routine ni Ara. Isang hapon, habang papalabas ang mga bata mula sa eskwelahan, sinimulan ni Sofia ang kanyang plano. Hindi siya direktang nagpakita. Sa halip, ginamit niya ang kanyang impluwensya at pera upang magkalat ng mga tsismis sa mga magulang at guro. Mga bulong-bulungan tungkol sa dating kasambahay na may mga anak sa labas at nagpapanggap na ina. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng tsismis sa kantin ng eskwelahan. Alam niyo ba, yung nanay ng Reyes triplets, dati raw kasambahay lang sa isang mayamang pamilya. Tapos bigla na lang nagkaanak ng 3, walang asawa. Mabilis na kumalat ang mga bulong-bulungan. Ang mga tingin ng mga magulang ay nagbago. Mula sa pagiging magiliw, naging puno ng pagtataka at paghuhusga. Isang araw, habang naglalaro si Bella sa playground, narinig niya ang 2 batang nagbubulungan. Alam mo ba, wala raw papa yung mga Reyes. Tsismis, yung mama nila, basta na lang daw nagkaanak. Napatigil si Bella. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Bumalik siya sa kanyang mga kapatid, ang kanyang mukha ay nalilito. Nang gabing iyon, habang kumakain sila, tahimik si Bella. Hindi siya masigla tulad ng dati. Bella, may problema ba, anak? Tanong ni Ara, napansin ang pagbabago sa kanyang panganay. Mama, totoo po ba na wala kaming papa? Tanong ni Bella, ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng pagtataka. Tila nabingi si Ara. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Narinig na pala ng mga anak niya ang mga tsismis. Ang takot na matagal na niyang kinimkim ay biglang naging katotohanan. Sino ang nagsabi niyan, anak? Tanong ni Ara, ang kanyang boses ay nanginginig. Narinig ko po sa mga kaibigan ko sa eskwela, Mama, bulong ni Bella, halos maiyak na. Totoo po ba? Niyakap ni Ara ang kanyang mga anak. Ang sakit ay tila tumusok sa kanyang dibdib. Ang lahat ng kanyang pagtatago, ang lahat ng kanyang sakripisyo, ay tila nawalan ng saysay. Kinabukasan, mas lalong lumala ang sitwasyon. May mga magulang na lumayo sa kanya, may mga tingin na puno ng paghusga. Ang mga bata ay nakaramdam din ng pagbabago. Hindi na sila nilalapitan ng ibang bata sa playground. Naramdaman ni Ara ang matinding pagkadismaya. Gusto niyang sumuko. Gusto niyang lumayo ulit. Hindi niya kayang makita ang mga anak niya na nasasaktan dahil sa kanya. Liz, hindi ko na kaya, bulong ni Ara sa telepono habang umiiyak. Nasasaktan na ang mga bata. Gusto ko na lang lumayo ulit. Gusto ko na lang magtago. Ara, hindi ka pwedeng sumuko, sabi ni Liza. Nandyan si Gab. Kausapin mo siya. At tila narinig ni Gab ang kanyang paghihirap. Nang gabing iyon, habang naglalakad si Ara pa uwi, nakita niya si Gab na naghihintay sa labas ng kanilang bahay. Ara, narinig ko ang lahat, sabi ni Gab, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang mga tsismis. Ang ginagawa ni Sofia. Hindi ko hahayaang mangyari ito. Gab, hindi ko na alam ang gagawin ko, bulong ni Ara, ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Nasasaktan na ang mga anak ko. Gusto ko na lang silang ilayo sa lahat ng ito. Hindi, Ara. Hindi ka mag-iisa, mariing sabi ni Gab. Haharapin natin ito. Magkasama tayo.
Hindi ko hahayaang saktan nila ang pamilya ko. Kinabukasan, nagulat ang lahat sa eskwelahan nang makita si Gabriel De Leon na kasama si Ara. Naglakad si Gab papunta sa gitna ng playground, kung saan naroon ang maraming magulang. Ako po si Gabriel De Leon, malakas na sabi ni Gab, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. At ako po ang ama ng mga anak ni Araceli Reyes. Ang lahat ng tsismis na naririnig nyo ay kasinungalingan. Wala siyang kasalanan. Ako ang may kasalanan sa lahat. At ngayon, handa akong panagutan ang lahat. Nagbulungan ang mga magulang. Ang kanilang mga mata ay puno ng gulat at pagtataka. Ang mga anak ko, sila ang pinakamahalaga sa akin. At hindi ko hahayaang saktan sila ng kahit sino. Patuloy ni Gab, tumingin kay Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Pamilya ko sila. At ipaglalaban ko sila. Naramdaman ni Ara ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Ang pagtatanggol ni Gab, ang kanyang tapang, lahat ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngunit bago pa man matapos ang lahat, isang pamilyar na tinig ang umalingaw-ngaw. Gabriel. Anong kaguluhan ito? Napalingon ang lahat. Nakita nila si Doña Elena de Leon nakatayo sa gate ng eskwelahan, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkadismaya. Sa likod niya ay may mga kamera at reporter. Hindi ko hahayaang sirain ang babaeng iyan ang pangalan ng pamilya de Leon, sigaw ni Doña Elena, itinuro si Ara. Ang mga batang iyan ay walang lugar sa ating pamilya. At sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang katotohanan. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Ang lahat ng kanyang takot ay bumalik. Ang kanyang mundo ay tila guguho na. Ito na ang katapusan. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay tila nawala na. Nanindig ang balahibo ni Gabriel nang makita ang kanyang ina, si Doña Elena, sa gate ng eskwelahan. Ang mga reporter at kamera sa likod niya ay tila nagpapahiwatig ng isang malaking kaguluhan. Ang kanyang galit ay umapaw. Hindi niya hahayaang saktan ng kanyang ina ang pamilya niya. Mama, anong ginagawa mo rito? Matigas na tanong ni Gab, lumapit sa kanyang ina. Anong ginagawa ko rito, Gabriel? Tinutulungan kitang linisin ang gulo na nilikha ng babaeng iyan, matalim na sagot ni Doña Elena, itinuro si Ara. Hindi ko hahayaang masira ang pangalan ng pamilya de Leon dahil sa isang kasambahay at sa kanyang mga anak sa labas. Narinig ni Ara ang mga salita ni Doña Elena. Ang sakit ay tila tumusok sa kanyang puso. Ang mga mata ng mga magulang sa paligid ay puno ng paghusga. Niyakap niya ang kanyang mga anak, sinubukan silang protektahan mula sa mga salita. Huwag mong sabihin yan, Mama, sigaw ni Gab. Wala siyang kasalanan. Ako ang may kasalanan. At ang mga bata, sila ang mga anak ko. Mga apo mo. Mga apo. Hindi. Ang mga bata na iyan ay bunga ng isang pagkakamali. Hindi sila kailanman magiging bahagi ng pamilya de Leon, mariing sabi ni Doña Elena, ang kanyang boses ay umaalingaungaw. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang umalingaungaw. Ang bastos mo. Nagulat ang lahat. Si Sofia. Lumapit si Sofia, ang kanyang mukha ay puno ng galit at hinarap si Doña Elena. Doña Elena, tama na. Hindi mo pwedeng gawin ito sa kanila, sigaw ni Sofia. Nagulat si Gab. Nagulat din si Ara. Tumingin si Doña Elena kay Sofia, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya. Sofia, anong ginagawa mo? Huwag kang makisali. Hindi. Makikisali ako. Dahil alam ko ang lahat, sabi ni Sofia, lumapit kay Doña Elena. Alam ko na pinilit niyo siyang umalis. Alam ko na binayaran niyo siya. At alam ko na kaya niyo ginagawa ito dahil sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Doña Elena. Hindi ko pwedeng magkaanak, sumigaw si Sofia, sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang mga luha ay bumuhos. Ito ang dahilan kung bakit kinailangan ko si Gabriel. Ito ang dahilan kung bakit ako pumayag sa lahat ng kagustuhan niyo. Dahil gusto kong magkaroon ng pamilya. At ngayon, sisirain niyo lang ang lahat para sa sarili niyong kapakanan. Nagulat ang lahat. Ang mga reporter ay nagsimulang mag-ingay, kinukuha ang bawat salita. Humarap si Gab sa mga kamera at sa lahat ng tao. Hindi po ito kasinungalingan. Ang lahat ng sinabi ni Sofia ay totoo.
Ang aking ina, si Doña Elena de Leon, ay pinilit si Araceli na umalis 4 na taon na ang nakalipas. Pinagtakpan niya ang katotohanan tungkol sa aking mga anak para sa kanyang sariling interes at para sa kasal ko kay Sofia. Nagbulungan ang mga tao. Ang mga reporter ay nagsimulang magtanong. Tiningnan ni Gab ang kanyang ina. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit, ngunit matatag ang kanyang tindig. Mama, hindi ko na kayang maniwala sa'yo. Ang pamilya ko ngayon ay si Ara at ang mga anak ko. Sila ang pipiliin ko. Niyakap ni Gab si Ara at ang mga bata. Naramdaman ni Ara ang lakas at proteksyon mula kay Gab. Ang kanyang mga luha ay bumuhos, hindi na sa takot, kundi sa ginhawa. Humarap si Doña Elena kay Gab, ang kanyang mukha ay namumutla sa galit at pagkadismaya. Kung ganoon, Gabriel, kalimutan mo na ang lahat ng pagmamay-ari mo sa pamilya de Leon. Hindi ka na bahagi ng pamilyang ito. Hindi ka na anak ko. Matigas na tiningnan ni Gab ang kanyang ina. Kung iyan po ang kapalit ng katotohanan at ng aking pamilya, tatanggapin ko, Mama. Hindi ko po pagsisisihan. Pagkatapos noon, tumalikod si Doña Elena, ang kanyang mukha ay puno ng galit at umalis. Kasunod niya ang mga reporter, nagtatanong. Tumingin si Sofia kay Gab at Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagsisisi. Patawarin niyo ako, bulong niya, bago siya tumalikod at umalis din. Naiwan si Gab, Ara, at ang mga bata sa gitna ng eskwelahan na nakapalibot sa kanila ang mga magulang at guro na nakatulala pa rin sa mga narinig. Ang lahat ng lihim ay nabunyag. Ang katotohanan ay nailabas. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Ito ay simula pa lang ng kanilang bagong buhay. Naramdaman ni Araceli ang bigat ng katahimikan matapos ang kaguluhan sa eskwelahan. Ang mga tingin ng mga magulang ay hindi na puno ng paghusga, kundi ng pag-unawa at paghanga. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kanyang puso ay puno pa rin ng halo-halong emosyon, ginhawa, pagod, at isang bahagyang takot sa kung ano ang susunod. Okay lang ba kayo, mga anak? Bulong ni Ara, habang mahigpit na niyayakap si Bella, Miguel, at Kathy. Ang mga bata ay nakatingin pa rin kay Gab, na nakatayo sa tabi nila, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit puno ng pagmamahal. Mama, totoo po ba napapa namin si Kuya Gab? Tanong ni Bella, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Tumingin si Ara kay Gab. Ngumiti si Gab at tumango. Anak, ako ang papa niyo. Niyakap ng mga bata si Gab, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Ara ang isang matinding ginhawa. Ang lahat ng pinagdaanan niya, ang lahat ng sakit at pagtatago, ay tila nawala sa isang iglap. Mula noon, nagsimulang bumuo si Gab ng koneksyon sa kanyang mga anak. Araw-araw, pagkatapos ng trabaho, dinadalaw niya ang mga ito. Naglalaro sila ng basketball sa kalye, nagbabasa ng mga kwento bago matulog, at nagkwekwentuhan tungkol sa araw nila. Si Miguel ay agad na naging malapit kay Gab, habang si Kathy ay mahiyain pa rin ngunit unti-unting lumalapit. Si Bella, ang panganay, ay mas matagal bago magtiwala, ngunit ang pagmamahal at pagtitiyaga ni Gab ay unti-unting nagbukas ng kanyang puso. Papa, turuan mo po ako magbike, masayang sigaw ni Miguel isang hapon, habang hawak ang isang bagong bisikleta na bigay ni Gab. Sige, anak. Tuturuan ka ni Papa, sagot ni Gab, ang kanyang mukha ay puno ng ngiti. Samantala, nagsimula ring mag-usap ng masinsinan sina Ara at Gab. Isang gabi, habang natutulog na ang mga bata, nag-usap sila sa balkonahe. Gab, salamat, bulong ni Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Salamat sa lahat. Sa pagtatanggol mo sa amin. Sa pagtanggap mo sa mga bata. Wala iyon, Ara, sabi ni Gab, hinawakan ang kanyang kamay. Ako ang dapat magpasalamat. Sa pagiging matapang mo. Sa pagpapalaki mo sa mga anak natin. At sa pagpapatawad mo sa akin. Hindi pa ako sigurado kung napatawad na kita ng buo, Gab, sabi ni Ara, totoo sa kanyang nararamdaman. Ang sakit ay naroon pa rin. Pero handa akong subukan. Handa akong magsimula ulit. Ganoon din ako, Ara, sagot ni Gab. Haharapin natin ang lahat ng ito ng magkasama. Ang kanilang maliit na pamilya ay nagsimulang bumuo ng sarili nilang mundo. Sa kabila ng pagtalikod ni Doña Elena at ang pagkawala ng kanyang mana, nagsumikap si Gab. Naghanap siya ng bagong trabaho, mas simple ngunit sapat para sa kanilang pangangailangan.
Si Ara naman ay nagpatuloy sa pagtatrabaho at magkasama nilang binalikat ang mga responsibilidad. Isang araw, nakita ni Ara sa balita ang tungkol kay Doña Elena. Ang kanyang pangalan ay nasira sa publiko. Ang kanyang mga kumpanya ay unti-unting nalulugi. Si Sofia naman ay lumayo sa publiko at narinig ni Ara na nagpapagamot ito at naglalakbay. Isang bahagi ng puso ni Ara ay nakaramdam ng awa para kay Sofia sa kabila ng lahat ng ginawa nito. Ang buhay nila ay hindi perpekto. May mga araw na mahirap. May mga araw na nag-aaway sila. Ngunit sa bawat pagsubok, mas lalo silang nagiging matatag. Ang pagmamahal nila sa mga anak ang nagiging pundasyon ng kanilang pamilya. Isang gabi, habang naghahanda sila ng hapunan, biglang nawalan ng kuryente. Nagulantang ang mga bata. Mama! Papa! Madilim po, sigaw ni Kathy. Agad na niyakap ni Gab ang mga bata. Okay lang yan, mga anak. Nandito si Papa. Magkakasama tayo. Kinuha ni Ara ang isang kandila at sinindihan ito. Ang liwanag ng kandila ay nagbigay ng init sa kanilang maliit na bahay. Tingnan nyo, mga anak, sabi ni Ara, ngumiti. Kahit madilim, mailiwanag pa rin. Basta magkasama tayo, kaya natin ang lahat. Niyakap ni Gab si Ara at ang mga bata. Ang kanilang pamilya ay hindi perpekto, ngunit ito ay puno ng pagmamahal. Ngunit sa gitna ng kanilang kapayapaan, isang hindi inaasahang sulat ang dumating. Isang legal na abiso mula sa isang abogado na may tatak ng pamilya De Leon. Tungkol ito sa isang kihuling habilin na iniwan ng lolo ni Gab na biglang lumitaw. Ang sulat ay tila nagpapahiwatig ng isang bagong pagsubok, isang bagong laban na kailangan nilang harapin. Nakatitig si Gabriel sa sulat na hawak niya. Ang selyo ng pamilya De Leon ay tila isang selyo ng sumpa. Huling habilin ng lolo. Ano pa ba ang kailangan niyang harapin mula sa nakaraan? Akala niya, tapos na ang lahat matapos niyang talikuran ang kanyang mana at ang kanyang ina. Ano yan, Gab? Tanong ni Ara, lumapit sa kanya, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sulat mula sa abogado. Tungkol sa habilin ni Lolo, sagot ni Gab, ang kanyang boses ay may bahid ng pagkadismaya. Hindi ko alam kung ano pa ang gusto nila sa akin. Niyakap ni Ara si Gab. Ano man yan, haharapin natin ng magkasama. Matapos ang insidente sa eskwelahan, naging usap-usapan si Gab. Ang kanyang pangalan ay lumabas sa mga balita, hindi bilang ang tagapagmana ng De Leon Group, kundi bilang ang ianak na tumalikod sa mana para sa kanyang pamilya. Marami ang humanga sa kanya, ngunit marami rin ang nagduda. Dahil sa pagtalikod niya sa pamilya De Leon, nawalan siya ng lahat. Ang kanyang mga bank account ay na-freeze, ang kanyang mga credit card ay na-cancel. Ang kanyang dating trabaho sa kumpanya ng pamilya ay nawala. Kailangan niyang magsimula sa wala. Gab, okay ka lang ba? Tanong ni Ara isang umaga, habang nakita niya si Gab na nakatitig sa kanyang resume. Kailangan kong makahanap ng trabaho, Ara. Kailangan kong kumita para sa inyo, sabi ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ako sanay sa ganito. Hindi ako sanay na walang pera. Niyakap ni Ara si Gab. Hindi ka nag-iisa, Gab. Magkasama tayo. Kaya natin ito. Nag-apply si Gab sa iba't ibang kumpanya. Ngunit dahil sa kanyang pangalan at sa kontrobersyang kinasangkutan niya, mahirap siyang makahanap ng trabaho. Maraming kumpanya ang nag-aalangan na tanggapin siya. Sir, alam po namin ang nangyari sa inyo. Pero sa ngayon po, hindi po kami makakatanggap ng tao na may ganitong klase ng publicity, sabi ng isang EC manager sa kanya. Naramdaman ni Gab ang matinding pagkadismaya. Ang kanyang pagkatao, ang kanyang pangalan, ay tila isang sumpa. Isang gabi, habang naghahanda sila ng hapunan, nakita ni Ara si Gab na tahimik at malalim ang iniisip. Gab, kung gusto mo, pwede akong maghanap ng mas maraming trabaho. O kaya, pwede tayong magsimula ng maliit na negosyo, sabi ni Ara, sinubukan siyang pasiglahin. Marunong akong magluto. Pwede tayong magbenta ng mga pagkain. Ngumiti si Gab. Salamat, Ara. Pero hindi ko hahayaang ikaw lang ang maghirap. Hahanap ako ng paraan. Kinabukasan, isang lumang kaibigan ni Gab, si Leo, ang tumawag sa kanya. Si Leo ay may maliit na construction company. Gab, narinig ko ang nangyari sa'yo, sabi ni Leo. Kung gusto mo, may trabaho ako para sa'yo.
Hindi malaki ang sweldo pero may trabaho ka. Nag-alinlangan si Gab. Ang trabaho ay malayo sa kanyang dating posisyon. Ngunit kailangan niya ng trabaho. Salamat, Leo. Tatanggapin ko, sabi ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Nagsimulang magtrabaho si Gab bilang isang project coordinator sa construction company ni Leo. Ang trabaho ay mahirap at ang sweldo ay maliit. Ngunit sa bawat araw, mas lalo siyang natututo. Naramdaman niya ang halaga ng bawat sentimo na kinikita niya sa pawis at hirap. Si Ara naman ay patuloy na nagtatrabaho at sa gabi, nagluluto siya ng mga pagkain na ibinebenta niya sa kapitbahay. Ang kanilang maliit na bahay ay puno ng amoy ng niluluto ni Ara at ang tawa ng mga bata. Papa, ang galing mo po magbuhat ng mga bato, masayang sabi ni Miguel isang hapon, habang nakita niya si Gab na umuwi, pagod ngunit masaya. Para sa inyo, mga anak, sabi ni Gab, niyakap ang mga ito. Ang kanilang pamilya ay naging mas matatag. Ang bawat pagsubok ay tila nagpapalakas sa kanilang pagmamahal. Natutunan nilang pahalagahan ang bawat maliit na bagay, ang bawat sandali na magkasama sila. Isang araw, habang nagtatrabaho si Gab, nakatanggap siya ng tawag mula sa abogado ng pamilya De Leon. Ms. De Leon, kailangan po nating magkita. Tungkol po ito sa habilin ng inyong lolo, sabi ng abogado. Mayroon po siyang iniwang isang mahalagang ari-arian na nakapangalan sa inyo, sa kondisyon na tuparin niyo ang isang huling kahilingan niya. Nagulat si Gab. Isang ari-arian? At isang huling kahilingan? Tumingin si Gab sa kanyang cellphone. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang sulat ay tila nagpapahiwatig ng isang bagong pagsubok, isang bagong laban na kailangan nilang harapin. At sa pagkakataong ito, kailangan niyang harapin ang kanyang ina at ang kanyang pamilya ulit. Naramdaman ni Araceli ang pagkabalisa ni Gabriel matapos niyang matanggap ang tawag mula sa abogado. Ang bihuling habilinti ng Lolo De Leon ay tila isang bagong lambat na humahatak sa kanila pabalik sa mundo na pilit nilang tinakasan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila mag-iisa. Ano sa tingin mo ang gusto ng lolo mo, Gab? Tanong ni Ara isang gabi, habang nag-uusap sila. Hindi ko rin sigurado, Ara. Pero kung tungkol ito sa isang ari-arian, malamang ay may kondisyon, sagot ni Gab, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. At ang kondisyon na iyon ay maaaring maging mahirap. Nang sumunod na linggo, nagkita sina Gab at Ara kasama ang abogado ng pamilya De Leon. Sa parehong opisina, nakaupo si Doña Elena, matigas ang mukha at kasama niya ang kanyang bagong abogado. Ang hangin sa silid ay tila malamig at puno ng tensyon. Salamat sa pagdalo, Dim E. Gabriel at Dimeth Araceli, panimula ng abogado, si Attorney Garcia. Tulad na nabanggit ko, iniwan ng inyong lolo ang isang ari-arian sa inyo, Gabriel. Ito ay isang lupain sa Batangas, kung saan nakatayo ang dating farm ng inyong pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Gab. Ang lugar na iyon ay puno ng mga alaalang masakit at masaya. Ngunit, patuloy ni Attorney Garcia, mayroon itong kondisyon. Nais ng inyong lolo na ang lupain ay gamitin para sa isang proyekto na makakatulong sa komunidad, at kailangan nyo itong gawin ng magkasama, Dim Gabriel at Dimeth Araceli. Isa itong testamento sa kanyang paniniwala sa kapangyarihan ng pagkakaisa, at bilang pagkilala sa inyong pamilya. Tumingin si Gab kay Ara. Isang proyekto para sa komunidad. Ito ang pinangarap ni Ara noon. At Doña Elena, kasama rin po kayo sa huling habilin, sabi ni Attorney Garcia, tumingin sa kanyang ina. Nais ng inyong asawa na kayo ang mga siwa sa pamana niyang educational fund para sa mga mahihirap na bata sa Batangas. Ngunit mayroon itong kondisyon, kailangan niyong makiisa sa proyekto ni Gabriel at Araceli at tanggapin ang kanilang pamilya bilang bahagi ng De Leon. Nanlaki ang mga mata ni Doña Elena. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Ang kanyang asawa, na matagal nang pumanaw, ay tila nagbigay sa kanya ng huling aral. Hindi ko gagawin yan. Hindi ko sila tatanggapin, sigaw ni Doña Elena, tumayo. Kung hindi po ninyo tatanggapin ang kondisyon, Doña Elena, ang lahat po ng pamana sa inyo ay mapupunta sa mga charity, matigas na sabi ni Attorney Garcia. Ito po ang huling kagustuhan ng inyong asawa. Nag-aalangan si Doña Elena. Ang pera. Ang reputasyon. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay nakataya.
Mama, sabi ni Gab, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng kapangyarihan. Hindi na po kami humihingi ng anuman mula sa inyo. Pero kung ito ang huling kagustuhan ni Lolo, at kung ito ang magdadala ng kapayapaan sa pamilya, sana po ay isipin nyo. Tiningnan ni Ara si Doña Elena. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang isang bahagi ng kahinaan sa matandang babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Ilang sandali ang lumipas. Ang katahimikan ay nakakabingi. Sa huli, huminga ng malalim si Doña Elena. Pumapayag ako, bulong niya, halos hindi marinig. Isang matinding ginhawa ang naramdaman ni Gab. Hindi ito tungkol sa ari-arian. Ito ay tungkol sa pagpapatawad. Ito ay tungkol sa muling pagbuo ng pamilya. Mula noon, nagkita sila Gab, Ara, at Doña Elena upang pag-usapan ang proyekto. Mahirap pa rin ang sitwasyon. May mga pagkakataon na matigas pa rin si Doña Elena, ngunit unti-unti, nakita ni Ara ang bahagyang pagbabago sa kanya. Isang araw, habang binibisita nila ang lupain sa Batangas, kung saan planong itayo ang isang livelihood center para sa komunidad, biglang nahilo si Doña Elena. Agad siyang inalalayan ni Gab. Mama, okay lang po kayo, nag-aalalang tanong ni Gab. Hindi ko na kaya, Gabriel, bulong ni Doña Elena, ang kanyang mukha ay namumutla. Ang lahat ng ito ang lahat ng ginawa ko, patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo at kay Ara. Niyakap ni Gab ang kanyang ina. Ang mga luha ay bumuhos sa kanyang mga mata. Sa wakas, ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap ay naroon. Tumingin si Doña Elena kay Ara. Ara, patawarin mo ako. Mali ako. Mali ang lahat ng aking ginawa sa inyo. Niyakap ni Ara si Doña Elena. Ang sakit ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit ang pagpapatawad ay nagbigay ng ginhawa. Nagpatuloy ang proyekto. Naging mas magaan ang kanilang pakikipag-ugnayan kay Doña Elena. Habang nagtatayo sila ng bagong kinabukasan, mas lalo nilang naramdaman ang kapangyarihan ng pagpapatawad at pag-ibig. Isang hapon, matapos ang isang araw na puno ng trabaho sa livelihood center, naglalakad sina Gab at Ara pauwi. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang langit ay puno ng kulay. Tumingin si Gab kay Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ara, bulong ni Gab, kinuha ang kanyang kamay. May isang bagay pa akong gustong itanong sa iyo. Isang bagay na matagal ko nang pinangarap. Naramdaman ni Araceli ang bilis ng pintig ng kanyang puso nang hawakan ni Gabriel ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at may kakaibang kislap na nagpapahiwatig ng isang mahalagang sandali. Ara, bulong niya, may isang bagay pa akong gustong itanong sa iyo. Isang bagay na matagal ko nang pinangarap. Nag-aalangan si Ara. Ang lahat ng pinagdaanan nila, ang lahat ng sakit at pagsubok, ay tila naglaho sa sandaling iyon. Ang tanging nakita niya ay si Gab, ang lalaking minahal niya, ang ama ng kanyang mga anak, ang lalaking handang ipaglaban sila. Ano yun, Gab? Tanong ni Ara, ang kanyang boses ay halos pabulong. Mumiti si Gab at lumuhod sa harap niya. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay isang simpleng singsing, ngunit kumikinang sa liwanag ng papalubog na araw. Araceli Reyes, sabi ni Gab, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Matagal na tayong naghiwalay. Maraming nangyari. Maraming sakit. Pero sa lahat ng iyon, ikaw at ang mga anak natin ang naging liwanag ko. Ngayon na nahanap ko na kayo, hindi ko nahahayaang mawala pa kayo. Nagsimulang bumuhos ang luha sa mga mata ni Ara. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon, gulat, tuwa at isang matinding pagmamahal. Ara, pakakasalan mo ba ako? Tanong ni Gab, ang kanyang boses ay nanginginig. Gusto kong bumuo ng pamilya kasama ka. Gusto kong maging asawa mo. Gusto kong maging ama ng mga anak natin sa harap ng Diyos at ng tao. Gusto kong maging pamilya tayo, Ara. Isang buo at masayang pamilya. Hindi makapagsalita si Ara. Ang kanyang mga luha ay patuloy na bumubuhos. Ang lahat ng kanyang pangarap, ang lahat ng kanyang pag-asa, ay tila nagiging totoo sa sandaling iyon. Gab, bulong ni Ara, halos hindi marinig. Pakakasalan kita. Niyakap ni Gab si Ara ng mahigpit at hinalikan siya.
Ang kanilang halik ay puno ng pagmamahal, pagpapatawad at pangako. Mama! Papa! Narinig nila ang tawag ng mga bata. Nakita nila si Bella, Miguel, at Kathy na tumatakbo papalapit sa kanila. Ang kanilang mga mukha ay puno ng tuwa. Magpapakasal po kayo, Mama? Tanong ni Bella, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ngumiti si Ara at tumango. Anak, magpapakasal kami ni Papa nyo. Niyakap ng mga bata si Gab at Ara. Ang kanilang maliit na pamilya ay nagkayakap sa ilalim ng papalubog na araw. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagsubok ay tila naglaho. Ang tanging naroon ay pagmamahal, pag-asa at kapayapaan. Ilang buwan ang lumipas. Ang Livelihood Center sa Batangas ay matagumpay na naitayo. Maraming tao sa komunidad ang natulungan. Si Doña Elena ay unti-unting nagbago. Bagamat hindi pa rin siya ganap na nagiging malambot, nakita ni Ara ang bahagyang pagtanggap sa kanyang mga mata. Madalas na rin siyang dumalaw sa mga apo niya, bagamat sa simula ay mahiyain pa rin siya. Si Sofia naman ay nagpatuloy sa kanyang pagpapagamot at paglalakbay. Nabalitaan ni Ara na nakahanap siya ng kapayapaan sa kanyang sarili at unti-unting tinatanggap ang kanyang sitwasyon. Ang kasal ni Gab at Ara ay simple ngunit puno ng pagmamahal. Sa harap ng kanilang mga anak, pamilya, at mga kaibigan, ipinangako nila ang kanilang pagmamahal sa isa't isa, sa hirap at ginhawa. Sa wakas, Mama, may papa na kami nakasama namin palagi, masayang sabi ni Miguel sa araw ng kasal. Ngumiti si Ara. Ang kanyang mga anak ang kanyang buhay. At ngayon, mayroon na silang buong pamilya. Ang kanilang buhay ay hindi perpekto. May mga pagsubok pa rin. May mga araw na mahirap. Ngunit sa bawat pagsubok, mas lalo silang nagiging matatag. Ang pagmamahal nila sa isa't isa, at sa kanilang mga anak, ang nagiging pundasyon ng kanilang pamilya. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Gab sa balkonahe, pinagmamasdan ang mga bituin, niyakap ni Ara si Gab. Salamat Gab, bulong ni Ara. Salamat sa lahat. Sa pagmamahal mo. Sa pagtanggap mo sa amin. Sa pagiging papa sa mga anak natin. Salamat din, Ara, sabi ni Gab, hinalikan ang kanyang buhok. Salamat sa pagpapatawad mo. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pamilya. Ikaw at ang mga anak natin ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Nagpatuloy ang kanilang buhay, puno ng pagmamahal, tawanan at pag-asa. Natutunan nila na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa simula. Ito ay isang paglalakbay ng pagpapatawad, pag-unawa, at lakas ng loob na bumuo ng isang kinabukasan na karapat-dapat. Ang kanilang pamilya, na binuo mula sa sakit at pagtatago, ay naging isang testamento sa kapangyarihan ng pag-ibig na nagtatagumpay sa lahat. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Gab, isang paglalakbay ng pag-ibig na sinubok ng panahon at nakaraan. Sa aming minamahal na mga tagapakinig, isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng Ang Lihim sa Baliktanaw. Ang inyong presensya sa bawat pagsubok at tagumpay ni Ara at Gab ay tunay na nagbigay buhay sa aming mga salita. Ang pagsusulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay. Mula sa simula, layunin naming ibahagi ang isang salaysay na magpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng pagmamahal. Pagmamahal na lumalampas sa mga hamon, pagmamahal na lumalago sa gitna ng unos. Ang bawat pahina, bawat dialogo, ay binuo ng may pag-iingat upang maipakita ang hirap ng pagpapatawad at ang kagandahan ng pag-unawa. Hindi madali ang pagpapatawad, lalo na sa mga sugat na malalim, ngunit ito ang susi sa tunay na paglaya at paghilom. Sa pamamagitan ng kwento ni Ara, Gab, at ng kanilang mga anak, nais naming ipaabot na anuman ang hirap ng nakaraan, laging may pag-asa para sa isang bagong simula. Na ang pagiging tapat sa katotohanan at ang lakas ng loob na harapin ang mga ito ay magbubukas ng daan patungo sa isang kinabukasang puno ng pagmamahal at kapayapaan. Ang pamilya ay hindi lamang dugong buo, ito ay nabubuo sa pagmamahalan, pagtitiwala at pagtanggap sa isa't isa. Maraming salamat po muli sa pagiging bahagi ng aming munting mundo. Umaasa kaming ang kwentong ito ay nag-iwan ng magandang aral at inspirasyon sa inyong mga puso. Malugod po naming inaabangan ang inyong mga komento at saloobin. Ano man ang inyong naramdaman, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi. Hanggang sa muli mga kaibigan.